Tang. Oh, umaandar na ba, Tang? Ano masasabi mo, Tang? Okay. Okay. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa aking channel Motopost 12155 dayo from Samal, Samal, Bataan. Ang issue ng motor ni boss, pag napapahinga, interview natin, pag napapahinga makulit, nagkukulit tapos tumitirik. Sige nga, i-try mo uling panda rin ulit. Birit nyo po, birit. Okay na tayo. Sige, patay nyo na po, patay na. So, ang issue ng motor ni tatay, maganda namang i-revolusyon. So, nagre-revolusyon naman siya na maganda, pero kalimitan pag napahinga, minsan tumitirik, no tay? May time na titirik, kagaya kanina, pinadyakan niya dun sa labas. Nakalima yata ang tadyak si tatay. Ngayon, ang sinasabi ni tatay, papacheck up daw yung carburetor. So, nung pinaandar niya ngayon, nagre-revolusyon naman at may minor. Pag ganyan ang issue ng motor mga boss, ang una natin tatargetin yung socket ng kanyang stator dun sa kanyang side cover. O, tirahin na natin yan. O, tanggalin na muna natin yung kanyang side cover. Pagkatanggal nyan mga boss, hanapin natin yung socket ng stator. Itong Pinoy 155 na ito ay primary type. So may makikita kang black na may red. Yung socket na yan minsan kasi nagkakaroon dyan ng corrosion. So i-check lang natin yan kung may mga corrosion yan. Kung wala naman at pwede na nating ibalik yan. So ito yung black na may red. So tanggalin na muna natin yung kanyang socket para makita natin yung loob. So yan, medyo matigas. So tanggalin ko na muna yan. So yan, sa pagkakataong yan mga boss, good naman yung kanyang socket at pwede na nating ibalik, walang sunog. So pwede na nating ibalik yan. Mga padreng, kung nais nyong magpagawa at nagbataan lamang kayo, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po tayo mismo. Isunod naman natin yung kanyang high tension wire. Minsan cause ng palyado, yung may corrosion na yung kanyang high tension wire. So tanggalin na muna natin to para makita natin. So doon tayo sa kabila. Napakainam po kasi mga padreng na dapat meron tayong formula na tinatawag o yung step by step na galawan para hindi natin hinuhulaan from main mula sa puno hanggang dun sa kanyang mga sanga. So ang gagawin ko lang dyan sa kanyang high tension wire, pinutulan ko lang yung dulo, pinalabas ko lang yung tanso. So yan ang kalimitan second step ko dyan at pwede na nating ibalik yan. Mga padreng, huwag nyo pong kalimutan, paki-follow na rin po yung aking Facebook page, Padreng Eli Motovlog din. So para updated kayo kahit nasa Facebook. So ang susunod naman natin dyan, targetin natin yung kanyang carburetor. So ilalagay na rin natin siya sa tamang pihit. Kalimitan ang linalagay ko dyan ay 2.5. So pipihitin ko yan ng 2.5. Sigurado naman ako, alam nyo yung tamang pagpihit niyan. Pero may vlog tayo niyan na kung bakit 2.5 yung aking linalagay. So ginawan ko yan ng magandang paliwanag yung tungkol sa carburetor na fuel screw. So ayan, linagyan ko lang siya ng 2.5 yan. Tapos tetestingin natin kung ayan, kagaya niyan, lumamig na yung makina. Try nating paandarin kung madaling paandarin o makulit pa rin. So bago natin paandarin yan, i-double check natin yung kanyang high tension wire. Kasi kanina pinutulang ko lang ngayon, i-check natin at least 1 cm dapat yung palo ng kuryente dito sa kanyang high tension wire. So tanggalin ko muna yung kanyang cap asinoise o yung kanyang spark plug cap. Tapos i-check natin kung pumapalo siya ng 1 cm ang layo. So ayan, tingnan natin.
natin ng kuryente. Naka-on ba dyan? Nakasusi. Ito ba? Ito pa. Okay na, okay na. So yung mga padreng, nakita nyo yung kanyang kuryente. Pag malayo, ayaw lumabas ng kuryente. Dapat 1 cm. Aabot po yan. Kailangan pang itutok para lang lumabas yung kanyang kuryente. So yung mga padreng, nakita nyo, tinadyakan ni tatay yung linalabas niyang kuryente. Gusto nakatutok dun sa body para maglabas ng kuryente. Samantala pag 1 cm, hindi niya binabato ng maganda yung kanyang kuryente. Ngayon sinasabi ni tatay na dati gumagana yung push starter, ngayon ayaw nang gumana. So ang issue niyan nandito sa kanyang stator. So mahina yung linalabas na kuryente. So gawin natin, tanggalin natin tong block na may red. O tanggalin natin yan. Sadyak lang, tang. Okay. 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 Okay, okay na. So yung mga padreng, ang issue ng kanyang motor, yung primary, mahina na yung linalabas na kuryente. Ang gagawin natin, magko-convert tayo ng 4-pin na CDI. So itong kanyang socket, okay naman. Balik na natin to. Ko-convert natin yan. So ito, tanggalin natin to. Dito sa ating 4-pin CDI, itong kulay black, ito yung ating pulser. Yung green, negative. Yung white, positive. Yung red, ito yung ating ignition coil. So para maikabit natin to, dapat alam din natin dito kung alin yung pulser, positive, negative, at ignition coil. So kilalanin na muna natin yung kada wire. So itong black na may red, ito yung ating primary. So ito yung bumigay sa kanya. So hindi na natin kailangan yan. Yung kill switch, ginagamit yung kill switch kapag primary type. So hindi na rin natin kailangan yan. So dito na lang tayo. Etong black na may yellow, ito yung ating ignition coil. Yung green na may white, pulser, negative. Yung solid green, ito yung ating negative. Yung blue na may white, ito yung ating pulser, positive. So gagawin lang natin ganito. Itong ating pulser, ilalagay lang natin tong black na to dito sa ating blue na may white. Pulser to pulser. Isunod naman natin yung kulay green, negative. Ang negative ng ating Motopoz o Pinoy 155. Etong kulay green, solid. So lalagay natin dyan. So itong positive wire ng ating 4-pin, ilalagay natin to sa accessories. So dito sa kanyang placer relay, may makikita tayong kulay black dyan. Doon natin itatap. Yung kulay red naman, ito yung ating ignition coil. Lalagay natin dito sa black na may yellow. So ikabit ko muna. So binalatan na natin yung pulser positive, yung pulser negative, yung green na may white, tsaka solid na green. Parehas ground yan, pinagsama na natin. Tapos ito yung ignition coil. So itatap na natin yan. So yung mga padreng, na itap na natin. Ang ginawa ko lang, itong black na may red dito, kinat ko na. Tapos tinap natin dito sa black ng ating accessories wire dito sa placer. So yung black na may red na yan, pumasok dito. So ito na siya. So bali na pasukan na natin to ng live galing sa accessories na kapag sinusiyan mo, papasukan ng 12 volt supply. So ayan na siya. Ibabato na niya na yung kanyang kuryente. Kanina wala. Okay. Okay. On mo tang, on. On mo. Hindi na, ayun o. Sapa. Sapa tang. O lakas o. Sapa. Okay. So yan o, napakalakas. Kanina halos kailangan mo pang itutok para lumabas. So balik na natin to. Balik na natin yan. So yun na, ibalik na natin. Paki-start mo nga tang sa kick starter. Sa kick muna, kick. Kick muna, kick. Paki-start. Sige tang. Pa. Okay.
Oh. Okay, matigas no. Malakas yung presyon. Oh, yan oh. Oh, patayin mo, patayin mo. Oh, try mo nga dyan sa push button. Sige. Mahina yung baterya. Oh, Mandar tang. Mandar, anong masasabi mo? Papatay mo ulit. Patay mo. Oh, sandali lang tang. Sinasabi ni tatay, ayan, dayo from Samal, ayaw daw gumana nung kanyang push start. So, rini-request niya na sana mapagana natin. So, ayan, on uli natin. O, sige. O, may na yung battery. O, may na. O, lagyan mong konting gas, tang. O, umaandar na ba, tang? Ano masasabi mo, tang? Okay. O, ayan, o. Hindi na makapagsalita si tatang. Ilang beses na daw siyang tinitirik dito around Hermosa, sa Kataning, dito. So, kanina, napilitan na siyang magpagawa. So, ang issue ng kanyang motor, yung kanyang primary dun sa stator, kaya hindi niya na mapagana yung kanyang push start. Gumagana lang kapag tinadyakan, pero pag napahinga, totally ayaw na. So, kinonvert natin siya ng 4-pin CDI lipan. So, yun, at okay na yung motor ni tatay. So, naka-duty siya rito sa Pulo Hermosa, Bataan, mga ginagawang rip-wrapping. Mga padre, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo. Ayan o. Kaway ka, ma'am o. Ayan o.